Sabi nga kanina ni Pastor Los, ay matagal namin pananalangin, pinapanalangin na dumating niya ulan. At ngayon nga ay napakaganda ng panahon, kahit sabihin natin ulan sapagkat yan talaga ang gusto natin. Bago ako magsimula ng aking mensahe ng umaga, before I start the message today, let us take a little while to close our eyes and we pray. Oh, Father God, Almighty Lord, we pray for you are our God, the Holy God, the God who will answer our prayers now. Thank you, Lord, for the answered prayer, Lord. Thank you, Lord, for the people who is watching all around the world with us, Lord. Thank you, Lord, for your powerous working in the needs of us, Lord. Thank you, Lord, that because of this message to come, God, by you from you, Lord. One by one, Lord, we are opening their ear to hear and know what is your word today for all the parents of God, for all the nations all over the world. Amen. Lord, I pray for our brothers and brethren of God who are also in your vineyard working to shout your coming, Lord, to shout your glory, Lord. Open the windows of heaven, God. Open your window, God, so you can see them today, God. And provide the Lord with the wonderful blessings from heaven. Oh, Father God, we also come in your presence to pray for all the people who miss us. And I pray also that they will feel it. That's the Lord. As the Lord, by your loving kindness today. Today, Lord, let them feel the wind of God. Let them feel your wine, praise God. Let them feel the glory that is bestowed on them, God. For you are, and you are the author God of all. And you can do it, and everything will come to them as we pray in all our heart is right before you. Lord, forgive us from our trespasses, God. In our thinking and in our days, God. Lord, have mercy on us. Today, O God, as I go on and be going on reading the words that you give, the words of God that you give, the teaching of the Holy Spirit that teaches you. Be, O God, and I pray that the wisdom from heaven will come on them, the fire, the rain of the Spirit. Let the excess fill in all of God. Let the excess of you, God, so they can hear you, so they can understand you, so they can love you, and they will believe that you are God that speaks to me, that you are God who command me to be the living testimony here in the end time. Thank you, Lord, for providing us all that we need. Thank you, Lord, for every soul is seeking for you. In Christ Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Good morning once again. And it is a rainy day today. And God bless us all as we start. My basis for today is just a continuation from last Sunday. I am now in the 33rd, number 33 page of the Third Testament that God asked me to write.
this and time. Sabi na nila, may ilutos ang Panginoon na ikatlong, sabi pala yung narinig, I always heard it, that, and pag na rin nakikinig ako sa Facebook, sa news, na may ikatlong temple bago dumating sa Lord, the third temple. Sabi nila, ang third temple ay mismo na lang. Hindi natin alam kung ang temple na yun ay talagang temple o kaya ito ang third testament. Because ang second testament is when Jesus comes, and the third testament, noong pinatay siya, ang third testament naman ay sa muling pagbabalik niya para magkakari. Dito, noong 25th day of February 2015, ang taga-ngayon kasi I was, ulitin ko, 10 taon akong nagsulat nito. Hindi ito kahapon lamang. Maraming pagpupunyagi, maraming niluha, maraming sama na loob bago matapos ito. Hallelujah. Kahit ang Panginoon Jesus hanggang ngayon, masama pa rin ang loob. At yun ay more than 2,000 years ago. Hallelujah. Ako pa kaya, the Spirit of the Lord come before me saying, in my vision, in my dream, I see myself lined up in a never-ending line. We are all dressed in white gown, and I hear the voice saying, in that gate we will know if you will pass or not. If you pass, you will enter the gate, and if you fail, you will be driven away. I see many children coming inside the gate. Pinapapasok ang mga bata. Maraming mga bata. While many grown up and elderly people will be driven out, pinapalaya sila. Then my thorns come and I will cry scared. Natatakot ako bakit may palayasan din. Because I am not sure if I can make it. The gatekeeper called my name, telling me, come in, you pass. Sabi sa akin ng gatekeeper, come in, you pass. I am happy that I passed, but I said to myself that I am sad because maybe older people didn't make it and were driven away because they failed. Now, my brothers and sisters, let us what's best. Karamihan nga talaga ng mga bata dahil wala pa silang malisya sa buhay, sa isip. Hindi pa sila nag-iisip, ay pastor, wala akong propeta ka. Ay pastor, hindi tama yan. Wala yan sa Biblia ang pinagsasabi mo. Ay pastor, ikaw, maligo ka muna, baka hindi ka pa nakaligo o kumain ka muna, baka nalipasan ka na ng gutom. Talaga naman, ang mga bata na yan, magtatanong yan, sabihin mo, susunod yan. Sasabihin mo ng pangalan yan, susunod yan. Pero pag lumaki na yan at nakarinig na ulit kayo, babalik ulit sa akin yan, pastor, sabi nila ganito, sabi nila ganito. Alam mo sa sagot ko, huwag mo na lang silang pakinggan. Sapagkat hindi nila nalaman ang mga sinasabi nila. Wala silang alam kung di ang kabubuhan. Kaya kung daw tayo mga matatanda, kung daw tayo mga na nagbubulag-bulagan tayo ng pintingihan. Saan? Sa piling ng Diyos. Sa boses ng Diyos. Na kunwari alam na natin, na kunwari lahat ay alam natin,
yun pala'y napakakaya parang alam natin na atin naman itong pinapakaral sa mga taong nakakasalamuhan natin. Hallelujah! Sabi ko nga, sa aking kausap ng isang araw, sila ay mga kapatid nating Islam. Sabi, si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay hindi Diyos daw, anak ni Maria. Hindi Maria, sabi mo hindi Maria. Parang hindi na nila ginagalang si Jesus. Hindi na nila ginagalang sa Virgin Mary na ina ng Diyos. Ang sabi ko naman sa kanila, iyan ang turo sa iyo ng katuruan ng iyong iba. Pero ako, tinuruan ng Panginoon, sinabi sa akin ng Panginoon, dinala ako sa langit at tinuro niya si Kristo Jesus. At ang sabi niya, siya'y anak ko at siya ay Diyos. Ayaw pa rin, sabi niya, tatay ko yan lang ang panaginipan ko eh. Satanas siya lang nagbubulong sa iyo eh. Sabi ko, ang mga anghel nakita ko sa langit at biglang lumitaw si Kristo. At ang sabi ng mga anghel, siya ay Diyos. Maraming masagsidali, sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, walang mali sa pananampalataya ninyo sapagkat ang Diyos na sinasabi ninyong Allah ay tunay na Diyos. Ngunit ang sabi sa akin ni Allah, may kulang kayo. May kulang kayo sapagkat hindi ninyo inaangkin na anak ng Diyos na si Jesus ay Diyos. At kayo ay huhusgahan ayon sa takalan na inyong sa takalan na inyong i-choose na pinili. Kayo will be judged according to the what? Takalan nga, kakalisin kayo. Ayon sa kalisan na inyong pinili. Pero hindi rin sabihin hindi kayo maliligtas. Kaya mahirap ang inyong takalan sapagkat taon-taon o buwan ay mag-aalaga kayo ng gamping upang para i-alay upang walang kasalan ninyo. Samantala, ang mga Kristiyano, ang mga anak ni Kristo ay hindi na kailangan gawa na yun sapagkat ginawa na yun ni si Kristo, ni Jesus, na siya rin namin mga Kristiyano. So, yan ang paalala ko lang na sabi ko, hindi ko sinasabing mapaipian mo ngayon. Sabi ko lang, i-judge kayo. At sino mag-judge? Hindi naman ang Father. Si Kristo pa rin. Si Jesus pa rin. Si Jesus kasi ang hari ng mga hari. At sino ba normally ang nag-judge? Hindi yung hari. Diba? The king always is the judge. The final judge. Hallelujah. Pagkatapos on the 3rd day of March 2014, matagal na ito na rin ito. While I was complaining to God about my calling, the Spirit of the Lord come before me saying, complaining kasi ayaw ko na eh. Ayaw ko nga maranasan ko yung naranasan ko na. Ayaw ko nga maranasan kagaya yung mga naranasan ko na mga nakaraang taon. Pero nagaling siya. Ang sabi niya sa akin, the Spirit of the Lord, sabi niya sa akin, maggalak ka at tinawag ka ng Panginoon.
Rejoice, for you are called by the Lord. Eh, sabi sa kanya, habang ako nagmamahal, sabi niya, magalak ka at tinawag ka ng Panginoon. Nakaramdaman ko na iya, siyempre, Panginoon yun, di ba? At nahihiya ako sa tuwing naalaala ko yun sapagkat sino bang kausap ko, hindi naman tao. Ang kausap ko yung Banal na Espiritu. Kaya wala naman hindi na ako nagsasabing ayaw ko. Pero nag-complain pa rin ako. Kasi hindi ba wala sa akin yan talaga siguro. Reklamador talaga ako talaga mula nung maliit siguro ako. Hanggang ngayon nagre-reklamo pa rin ako. Pero napakaganda, napakabuti ng Panginoon. Pag ikaw ay tinawag ng Diyos at ikaw ay anak ng Diyos, lagi kanyang uunawain. Mas mauunawaan ka kanya at mamahalin ka habang nabubuhay ka. Sige na kayo, ang aking ilo ay tumakate. On the 21st day of June 2015, is a Father's Day, isa kasi nagtataka kasi ako bakit ang aking mga inalagaan. Actually, wala akong biological na ang aking mga inalagaan ay parang hindi sumusunod sa akin. May kanya-kanya aking simbahan dito, ibang simbahan, may simbahan naman dito, pero hindi nagsisimba dito. Dati nagsisimba sila dito, pero nung sinasabi ko, nung pinapangaraw lang ko sila, nagtutulong paano magsampa sa Panginoon, nagsinalisan sila. Pati ang mga barkada nila malis dito. Kasi ayaw nila. Gusto kasi nila masusunod sa kanila. Kaya minsan, ang Father's Day na naman ako sa Panginoon, hindi ka ako mabuting tatay. So, being a father, I make it a point to remind and teach the members of the household how to be a good man and woman. Some got my point, while others misunderstood me and considered me a being a strict parent. Their actions made me doubt if I am a good father, so I asked God if I am a good father. Sinagot ito ng Panginoon, the Espiritu talaga ang sabi. Ang puso ko ang sanctuary niya, at ang pag-ibig niya ay wala sa una hanggang huli. Yun dapat ang yun din dapat ang ipakikita ng mga magulang. Na dapat ang sanctuary ng Panginoon ay sa puso nila at mahalin ang mga anak na mula sila ay bata hanggang sa ikaw ay lumising sa mundo. Yan ang sabi ng Panginoon. Pero sinabi niya sa akin, you are a good father. You are not a bad father. Hallelujah. On the 21st day of June 2015, it's Father's Day. Balik ka lang, on the Spirit of the Lord answers, sabi kanya, His love extends from ends to end. After I delivered the Sunday message, I listened for a while I am resting, I hear the voice praying. Thank you, Lord, because 5, 6 of your church scholars are true God. Thank you also that some of your prospect has been answered. At pala, noong una pa, totoo pala ang mga tao dito sa Focus Church. Sa sangka naman ngayon siguro, totoo pa rin, hindi naman sasabihin sa akin ng Panginoon ito kung hindi totoo. Kaya nga lang, mamaya malalaman ninyo kung bakit ang mga membro ng Focus Church ay nag-scattered. No, nag-scattered. Dito, malalaman mo rin kung bakit. Kaya huwag kayong sumito sa pakikinig. Tapos, sabi niya, worship. On the 26th day of June 2015, the Holy Spirit opened my eyes, showing me Simeon holding a tarpaulin with a picture printed saying, "Saints and Lotus." Parang hindi napapansin.
I do not understand the reasons. So I rested for a while, and as I am resting, the Spirit of the Lord come before me saying, marinig ko naman ulit siya. Ano? So, sabi niya, true worship to God sends unnoticed na lahat na reliyon sa buong mundo except kay Joe Macasio. Except sa kay reliyon ni Joe Macasio. I am surprised at what I hear and resisted to write it down. People might think that I am boasting. I turned my face back from the Holy Spirit, but the idiot, by insisting to write this down, he didn't stop until I write it down. Bakit sinabi niya, ang relihiyon sa buong mundo ay parang hindi napapansin ang tunay na pagsasamba sa Diyos. Mapapansin niyo sa mga simbahan, ako hindi ako naniniwala, napapansin ko lang kasi palagi naman ako nagsisimba dati. Halos lahat na simbahan, hindi na protestante, hindi na born again, kung di sa katoliko, kahit saan simbahan, hindi na pasok ko yan. Kasi alam ko, ang Diyos nila ay Diyos nila. So, lalo-lalo sa ating mga Kristiyano, ang lagi nating binibigyan ng bintayang pagpapala, hindi ang tunay na pananampahan sa Panginoon. Magalit kayo sa akin. Magalit kayo kung magalit ko rito kasi talaga ang aking napapansin. Puro pagpapalain kayo, pagpapala, pangingin, pagpapala, etc. Pero hindi natin binibigyan ng pansin, nagiging ano ba talaga ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Seldom sa buong buhay ko, seldom akong nakakarinig ito sa simbahan. Kasi siguro dahil naman ang mga miyembro ay palaging nagreklamo sa pastor na kulang ako, bakit ganito ang buhay ko, bakit ganito ang buhay ko, bakit hindi ako pinagpapala. Kaya na-trigger naman ito ang mga pastor ng simbahan na mag-message tungkol sa pagpapala. Ayun na lahat kasi ang naririnig ng pastor sa mga miyembro. Bihira pagkarinig na pinagpapala ko. Bihira nagtatanong, paano ba pastor? Paano ba talaga dapat magsamba sa Panginoon? Mabuti pa na ito dalawang bata kahapon sabi niya, pastor, paano ba talaga? Ano ba talaga ang bawal? Paano ba talaga sambahin ng Panginoon? Paano ba talaga? Magkakatuwa, di ba? Sa mga gulang nila, ang tanong nila ay napakaganda. Sa mga gulang nila, nakaisip sila ng tanong ng ganoon. Ano ba ang mali, pastor? Ano ba ang tamang pastor? Bihira yan dito sa Focus Church. Kalinitan dito, sisa na rin. Hallelujah. Ay, totoo kasi, karamihan ang mga miyembro, lalo na mga matatagal ng Kristiyano. Ito kasi, ito ang dapat, mali ka pastor. Si Pastor Jose Macasio Jr., sabi niya mali, pero ang kausap ni Pastor, ang Diyos na. Sila, ang kausap nila, sarili nila, at ang mga tao na tulad nila. Tapos, sabihin nila, Pastor Jose Macasio Jr., mali ka. Hallelujah! Ayan na natin. So, kung ano sinabi ng Panginoon sa atin, at sinabi ko sa iyo, ay mali ako, ibig sabihin, mali ang Diyos natin. Ano? Mali ang Diyos natin. Kasi yan ang sabi niya, mali ako Sinasabi ko lang naman, ang sinabi sa akin ng Diyos. Bahala kayo, kung ano gusto nyo. Mabugnat mo. Gusto nyo pumaha. Ito. Ituloy ko.
On the 20th day of June 2015, kasi nasa una pa lang tayo na bahagi ng Third Testament, ito kasi ang first part ito, 2014 hanggang 2016 pa ito. Kaya nasa 2015 pa rin tayo. The Spirit of the Lord come before me saying, anonymity, problema ng mga namamalakaya. Ako ay narito lamang, lumingon ka lang at ako iyong tawagin. Huwag mag-alinlangan sapagkat akong Diyos mo ang kakausapin. So, yan. Ganon tayo tinutulungan ng Banal na Espiritu. Ako pala, kung kayo hindi, ako. Sabi niya sa akin, nandiyan lang siya at ang katanungan ko ay masasagot niya kung kailan ako magtanong. Hindi niya sinasabi, sasagutin ako sa isang taon pa. Kalimitan pag nagtatanong ako, pag pumikit ang mata ko, kaya nakakahiga ako. At nasa solemnity, hour ako, seconds. Sasagutin na niya agad ang aking katanungan. Ganon ang tinutulungan ng Panginoon. Kaya itong mga ito ay galing sa Panginoon. Sabi niya, ako ay narito lamang, lumingon ko lang, at ako'y iyong tawagin. Sino tatawagin natin? Siyempre ang Diyos natin, sino ang Diyos niya. Huwag mag-alinlangan, huwag ka magkahal sapagkat akong Diyos mo ang kausapin. Yan, paalala ng Panginoon, hindi na sa akin yan. Kaya pinasulat sa akin sapagkat gusto rin niya na ang Diyos na malaman ninyo. On the 25th day of March 2015, the Spirit of the Lord come before me saying, what is more important, a second and a horses? Hindi natin mamanawayan hanggang hindi natin mapakinggan ang susunod na sinasabi. Yan ang una niya sinabi sa akin, pero ilang araw matapos noon, noong 2020 ko niya sinagot ang aking tanong kung ano na ba yun. Ano pa yung seconds, ano ba yung horses? 2015 sinabi sa akin, pero 2022 sinabi sa akin, ang aking, sinagot ako sa kanya ng aking katanungan. The Spirit of the Lord come before me saying, as said from thou, thou shalt not end dominion on me. We are then account to the second. The second is me, the God Almighty. Sino daw ba ang mas mahalaga? Sabi niya, noong 2015 sa namin. Yung second yung signal dito, yung mga horses. Hindi yung mga sa regulation, di ba? May mga horses, yun ang tinatawag yung mga horses, mga spirit of the Lord, So, nung aking hinihiling palagi kong iniisip yan, kaya nung December 13, 2022, sinagot niya, the second is me, the God Almighty. So, He is the God of the second because He is the second. Siya ang Diyos ng lahat ng panahon, di ba? Kaya, siya rin ay ang author ng second, and He is the second. Sapagkat ang Diyos. Intindihin nyo na lang. Hallelujah. On the 24th day of March 2015, the Spirit of the Lord come before me saying, I treasure being with the King of Kings. Minamungkahi ng Diyos na magkaroon ka ng kasama sa ministry. I treasure being with the King of Kings. Dapat i-treasure natin na tayo ng Diyos. Dapat i-treasure natin sana treasure niya yung mga salita ng Panginoon na sa akin, hindi pula ninyo. Wala pa noon. Pero mabuti salamat sa mga kanyaga, sa mga hindi ko akalain maniniwala sapagkat ngayon ako'y inulan ng pagpapala at encouragement mula sa kanila. Salamat sa mga banyagang nakikinig on our word at nagtatag sa akin and then searching kung sino ba talaga ang Diyos.
Pagkatapos sabi niya, on the 28th day of March 2015, the Spirit of the Lord come before me saying, scatter the seeds she planted. Then I see a wine fields ready for sowing in a vision, and I hear the voice saying, share. Scatter the seeds. Ito yung 2015 pa yun, pero sabi niya, scatter the seeds. So, kasalanan pa ang scatter ng mga seeds natin. Amen. Yan ay kalooban ng Panginoon. Huwag natin sisihin ang kalooban ng Panginoon. Pagpas pasalamatan natin. And they are now scattered. Yun dapat ipagpasalamat natin at tinupad niya ito. 2015 pa sinabi sa akin ito Bakit nangyayari yun? Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. On the 20th day of July 2015, I see the image of flower in my vision, then I hear the voice saying, that is what makes the world beautiful. Pati mga ganyan, Pati mga ganyan, pag nagtuturo ang Panginoon, ginagagyan natin yun para gumanda naman lalo ang iyong buhay. Sabi niya, pinakita niya sa akin ang mga bulaklak. Kaya, ibig na sabihin, naalagaan natin ang kaligtasan sapagkat iyan ay nagpapaganda sa atin ito. Sa pagkano, hindi yung nakakita ka na ng bulaklak sa kapitbahay mo at nahuhulog ang mga bulaklak dahil nga namumulaklak. Sabihin mo, putulin mo yan. Kaya nung dumating ako dito sa atin, yung mga namumulaklak na puno ko sa harap, wala na kahit isa. Kasi ang mga tao dito sa Focus Church ay sinunod ang gusto ng kapitbahay. Pero ang sabi ng Panginoon, that is what makes the world beautiful. It only means na dapat alagaan natin ang kalikasan ng mga iyan. Mahalin natin. Hallelujah. Hindi naman sila kinagakam na nakabulaklak na yan. Hindi naman din mabaho yan. Di ba? Mabaho ba ang bulaklak? Nakakadiri ba ang bulaklak? At inaalis din naman. Bakit? Natin pinagkaiinitan ang mga nilikha ng Diyos. Kaya tuloy tayo dito sa mundo, tingnan mo, ang init-init dahil sa kagagawan din ng tao. It is because of the deeds of the people who are not covered by the word of God. Pagkatapos, then a scoffing sense appears in addition to the Spirit of the Lord continues. Let them know. Let them grow. Let them learn the knowledge from you. Let them live the way you want. That is where Jesus Father turning around to see. Tinawag sa akin ng Panginoon bago tayo ng Focus Church. Sabihin niya, let them know. Palagunin mo sila. Let them learn knowledge from you. Ano ba ang knowledge ko? Saan galing sa Panginoon. What I am teaching here, what are the words that I am shouting here, is the words of God that He whispers me, and the visions of God that He's showing, and the mysteries of God that He will experience. Let them know, let them grow. Let them learn the knowledge from you. Let them live the way you want. Sabi niya, let them live the way you want. Hindi dapat natin. Kung ayaw nila magtuto, kung ayaw nila maglago, kung
kung ayaw nila mag-learn, kung ayaw nila ang knowledge na binigay sa akin ng Panginoon, hayaan sila mabuhay the way you want. Yan din naman ang naranasan ng Diyos. That is why Jesus are turn around to see. Diba? Ang problema ko ngayon at ang problema ni Jesus noon ay ganun pa rin. Ang sama na loob ko ngayon at ang sama ni Jesus noon ay ganun pa rin naman. Turn around and see. Pinapangalanan lang ako ng Panginoon na kahit anong gagawin ko, wala akong magagawa sa ayaw. Huwag mong pilitin sa samalalo mo. Huwag mong pilitin. Kaya sabi ko sa dalawang bata, si ano daw ayaw na, hayaan mo siya. Kaya ako naman sinasagot na ganun sa iyo, kasi sinasabi ng Panginoon pinag-aralan mo na sila, share ko lang ang word ni Lord, ayaw pa rin nilang makinig, hindi ko na problema yun. Why should I bear the sorrow for you who do not want to hear me? Ito lang naman, bakit ko problemahin? Ang mahalaga ay na-share ko na ang mga sinasabi sa akin ng Panginoon. Ito pa, mayroon siyang palaisipan na sinasabi. Sabi niya, nag-give ko rin sa friends. Tawag niya sa akin friends. Tawag niya ang president. Pero pag may inayawan tayong bisita, alin ang dakila, pananampalataya ba o gawa? Ano daw ang dakila? Great, di ba? What is greater? Is it your faith or your acts? Or your action? Sabi nga sa Bible, faith without work is death. Di ba? Kaya pag meron tayong bisita dyan, at inayaman natin kasi sinto-sinto, bisita pa rin yun. Pag may bisita tayo dyan na hindi nakaligo, at inayaman natin bisita pa rin yun. So, ang ibig sabihin niya, pinaalala lang niya sa atin, pananampalataya lang ang gawa. He is emphasizing here na both yan ay dapat may gawa ang pananampalataya. Because we refer you to the Word of God in the Bible. Faith without work is death. Yun lang yun eh. Yun ang ibig sabihin ng banal na Espiritu. Hindi na niya, yun ba? In-explain pa ng malaki sapagkat alam naman siguro niya na maunawaan ko na sinabi na. Diba? Then I see members of Focus Church sitting down in a nation and I hear the voice sing. They will get tired or just sitting down. Let them share. Ang mga iyan daw ay mapapagod kung pinapulan. Kaya, tutusan mo sila mag-share. Kaya gano'n naman ang tapos ko lagi na you share. Sa kakakauntos ko, pinabayaan ko na lumaki ang mga ulo. Share. Yan pala ang sharing, ang focus mo, the teacher dapat tuloy-tuloy ang pag-aaral mo. Pero kung may mga miyembro tayo ng kagaya, man dati, may imapan din tayo. Kasi papaano natin pag-aralan ang ayaw tumagang ng pag-aaral. Kasi nandoon sa utak nila, natama sila, para computer yan, gagawa ko ng program,
mayroon na doon standing data, ibig sabihin ng standing data, nagkalagay na doon, naiingod na doon ang mga encoder, na dyan na yan forever. Hindi na yan magbabago. At kung hindi mo nalalagay yan, hindi na yan magbabago. At sa tuwing sabihin mo sa computer, iyon ang kanyang pupuntaan ng mga data na yan, at yun din ang alam mo, hindi na nadagdagan. Kaya kailangan dagdagan natin yung standing data natin dyan sa ating mga bumbang. Diba? Very simple. Ang mga bagay ay naging obsolete because hindi na relevant na. Ang salita ng Diyos ay hindi naging irrelevant. Kaya kailangan panatalihin natin dyan sa ating database, sa standing data natin. Dadagdagan lang natin tumalo pa ang susunod ng mga salita ng Diyos. At yung mga hindi tama dyan sa standing data ninyo, that is the so-called infirmities natin. Yung mga malaway, yung mga hindi tama, yung hindi tama na ilagay mo dyan, mga error, mga incorrect, tanggalin nyo na para hindi na babalik-balikan yan ng kung anuman ang ating gusto isipin. Sapagkat yan ang tunay. Yan ang tunay. At kung hindi mo babaguhin ang data na yan, magagawa ka naman. Wala ka na pupuntahan. Hindi ka na mag-i-improve. Hindi ka na lalago. Yun na lang eh. Hanggang sa bandang uli, nag-iwanan ka na. Ang iba naka-upgrade na. Dahil maraming salita ng Panginoon nagagda ngayon pa. Ikaw na doon pa rin. At ikaw naman, dahil yun ang nalalaan mo. Yun lang. Na tinuro sa iyo. Eh wala na. Wala na pag-asa yan. Wala na pag-asa yan. Hallelujah. So, sabi niya, scared, natatakot ka ba? Sabi niya sa akin, do not be scared to anyone even with your enemies. I will redeem your shell. Then I see myself looking behind a strong ancient fence in my vision, being chased by my enemies. They are attacking me, but the power of God works before me. The Jesus nearest me become my shield. Every time the enemy shot me, the man chasing nearest to me got shot and died. That is what the Lord showed in his revelation. Natatakot ka ba? Sabi niya, huwag kang magpagod kahit sa iyong mga kaaway. Gagawin ko silang panangga, sila ang gagawin panangga mo. Ang kaaway ko ang gagawin panangga ng Diyos. Pagkatapos pinakita niya sa akin ang mission, na ako'y hinahabol ng mga kaaway. At isa-isa sila ang ginawang shield ng Panginoon. At yung mga hahabol na yun sa akin, habang pinagpana ko, ang tinalamaan ng mga kasamahan nila na ginawang panangga ng Diyos. Ganon ako, kamahal ng Diyos. Aminin ko, hindi ko na sasabihin sa inyo, hindi ko alam kung paano kayo kamahal ng Diyos. Hindi ko alam. Basta, ganon ako, kamahal ng Diyos. Pagkatapos dito, sabi niya sa akin, basahin mo ang Psalms, chapter 2, verses 9 to 12. No? Sinabi ko yan sa akin, pagkatapos niya pinagkita sa akin ang vision. Bigla siya nagsalita, basahin mo ang Psalms 2, chapter 9 to 12. At ang sinasabi dito, pamamahalaan mo sila ng walang makapag-alsa sa iyong pamamahala. Sila ay parang panayong na iyong tutukin. Kaya kayong mga hari at ninuno sa buong mundo, unawin mo ang mga salita ito at pakinggan ang mga babala laban sa inyo.
Paglingkuran niyo ang Panginoon ng walang takot at magagalak kayo sa Kanya. Magpasako kayo sa hari na kanyang hiniram. Kung hindi, baka magalit siya at kayo ay ipahamak niya. Magpalad ang naglaloob sa Panginoon. Yun, gaano kapalad. Pagkatapos yan sinabi sa akin yung mga yun, sinabi ko kanina at binasa ko. At ang mga pahinahing na pinagkita niya sa akin, ito naman ang sinabi niya sa akin. Basahin mo ang Salmo 2:9-12. Malinaw naman yan, no? So now, on the third day of April 2015, Google moving shadows appears before me. Dalawang gumagalaw na shadows. The shadows of the vehicles, which is the money, and the shadows of the heart. Dalawa, shadow, pera, at puso. This shadow comes together touching all the people in the church, and most of them look the same. And I hear the voice say, I represent the shadows of love that actually touch. Mine represents the shadow of help actually receive out of love. That is the perfect way. Ano sa akin ang Panginoon? Nung pinagbilang niya sa akin, dapat para tumulong tayo. Ang pera natin, kung yan naman ay pwedeng itulong natin na may pagmamahal na nasa puso, hindi yun. Punta-punta na naman dito, nung alam mo, pumunta na dito, lulungan mo na, kaya na naman, pumunta na naman. Pero ganun pa rin naman ang ganun, maraming gano'n. Pero hindi yan ang sinabi sa akin ng Panginoon eh. The shadows comes together touching all the people in the church and most of them in the same. Then I hear the voice say, I represent the shadow of God that actually touch. Money represents the shadow of help actually receive out of love. That is the perfect way. Yun dapat ang perfect. Na dapat tunay ang ibigay natin sa taong nangangailangan ng kailangan nila kung tayo ay kahirapan. Kung wala naman pasensya, pagkasalan natin sila. Kung wala pasensya, pagkasalan natin sila. Kaya naman manghihingi ng tulong, hindi naman sa lahat ng panahon may pera ang ating kapatid. May pera si Pastor. Nawalan din naman ng pera si Pastor sapagkat wala din naman. Natatawa nga ako kahapon sa talang bata na yun eh. Sabi niya, Pastor, saan ka nilalagay ang offering? Mag-offering kayo? Meron po rin ba kayo? Ay, naglalagay pa sila ng offering dyan. Tingnan mo. We are the true children of God. Sila tunay na mga anak ng Diyos. Alam nila, they are sensitive in the needs of the church. Sana lahat tayo magpalapit. Sabi ng Diyos, hindi daw tayo dyan ang unang magiging tunay na anak ng Panginoon na narito, magdugpo. Pagkatapos noon, dadag na magiging herd na magiging pride na marami na. The fruit sila na naman. Hallelujah. So, ang nanatay sa si Waway, ay, marami pa. May kita-take na naman. Hallelujah. Amen? Amen. Wala na din. Hallelujah. On the end of the day of April 2015, the Spirit of the Lord come before me singing a song. It's nothing to learn a pain. It's nothing. But you have everything to know God our Savior. Sabi niya sa akin ganito, talagang binibigyan ako talaga ng encouragement ni God. Sabi niya, it's nothing to know pain. It's nothing. But you have everything to know God our Savior. The pain, pagkakasakit natin, o kaya nasasaktan tayo sa mga sinasabi ng ito, wala yan. Dapat pinamaliwalaan natin yan. Ang pinakamahalaga at ang lahat ay ang pag-ibig.
but you have everything to know God our Savior. Kaya kung mayroon tayo mga problema sa bahay, problema sa ating mga kaibigan, sa eskwelahan, sa trabaho, etc. At medyo hindi maganda pakiramdam natin, gagawin natin, forget. Ang kailangan natin, si Kristo. We only need God, and we have everything. Ayaw natin yan, go lang ang go. If God is with you, ang wala sa iyo ay hindi totoong wala sa iyo, nandiyan lang. Sapagkat si Kristo ay sa iyo, at lahat-lahat ay meron ka. It is only God. Yan ay hindi ko sinasabi yan. Hindi ka lang sa akin yan. Lahat na narinig nyo dito ay pangalan ng Panginoon. Kaya pakinggan ninyo. Kung ayaw yun sa pagmumukha ko, huwag yan ang tingnan ang mukha ko. Ha? Hallelujah. On the 12th day of October, the Spirit of the Lord come before me, saying, I will sing this spirit of my brothers and sisters in heaven. Kasi yung mga awit ko, hindi naman ginagawa. Gusto pa nila yung ano na mga ng iba. Pero sabi niya, I will sing it with my brothers and sisters in heaven. Sapagkat ang awitin dito ay hindi naman awitin galing sa mundo. Ang awitin dito ay galing sa langit. The gospel songs from heaven. Hallelujah. And on the 9th day of May 2015, the Spirit of the Lord come before me, saying, until I come, I will let the angels stays with you in the lighthouse of God. Until I come, hanggang sa darating siya. Hindi ibig sabihin, isa ako ng mga miyembro dito, ay wala na ang mga anyo dito, baka pinaalis lang sila ng mga anyo, sapagkat hindi ko nagagawa ang dapat kong gagawin pag narito sila. Ha? Baka pala, hindi ko naman sinasabi na, baka lang sa trabaho. So, hindi ko kayo ilalabas sa ganun sabi. Sabi niya, until I come, I will let my angels stays with you in the lighthouse of God. And on the 5th day of May, alam mo ako ba, paano ba ako kinakausap ng Panginoon, hindi na ngayon, asagasa sa susunod na naman ng Juan, hindi gano'n araw-araw, ha? The Spirit of the Lord come before me, saying, our blessings are for them. Then I see a hand pointing to many people coming in the church. Then Jesus appears before me, wearing his golden crown. Then I hear the voice saying, wear the golden crown of Jesus. Wear the golden crown of Jesus. Kaya sabi ko palagi, ang pagpapala natin ay hindi para sa atin. Kung pinagpala tayo, siyempre, meron din tayo dyan, kailangan natin. Pero kapag sobra yan, ibig sabihin, binigay ng Diyos yan para pagpalain natin ang iba. Ha? Pagpapalain natin ang iba, sobra kasi. And the blessings of God are in the morning, every day. Alam niya na mga kasama ko sa bahay. Kung gaano kalakas ang aking pananampalataya. Kung gaano nire-replace ng Panginoon ang aking wallet, hindi pa yan nawawala, meron ng dumadating. It is because our blessings are for them. Yan ang tama, ano? Tapos, wear the golden crown of Jesus again. Bakit sinutusan ako na i-wear ko yan ang golden crown of Jesus? Pag sinasabing gold kasi, gold talagang gusto ng tao. Gusto kunin ng Panginoon yan. If you wear it, then everyone will come to you. At gusto nila golden crown. Then, hatiyan sila sa crown ni Jesus. So, sila din ay mag-wear ng crown ni Jesus para lahat kayo maging anak ng Diyos. That is the secret. Huwag mong itago ang salita ng Panginoon. Kasi ang mga salita ng Panginoon ay siya dito. Ang salita ng Panginoon ay siya kayamanan, tuloy na kayamanan, at tunay na dito. I-share natin yan sa lahat.
sila din ay magkaroon ng gintong corona pagdating sa kanyang nakaligtasan. Hallelujah. He always wear the crown of Jesus. Hallelujah. Pagkatapos on the 25th day of 2015, I see people talking to each other, waiting to their doors for a healing prayer and meditation. And I hear someone saying, we can no longer find room to stay overnight while waiting for our turn. There are still a lot of people waiting. A few weeks before anesthesia, the Spirit of the Lord come before me saying, I am about to give you the gift of healing. On the second day of June 2015, I was awakened from a dream, casting away every spirit in the name of Jesus. I woke up, and the Spirit of the Lord come before me saying, empty those who suffers from bad spirit, and build them to pieces with the Holy Spirit. If enemies wanted to destroy you, destroy them in the blood of Jesus. Yan, mga turo ng Panginoon. Mga turo ng Panginoon, sabi ng Panginoon, bibigyan niya ako ng gift ng pagpapagaling. Dati sinubukan ko na ito eh. Kaya na-discourage ako. Kasi ang tao, marami, pumupunta dito, panalangin mo nga kami, pupunta ko, panalangin, narinig ko, pinapunta na yung bahay ko, pinapunta na yung albularyo. Pero kung ano lang pinapupunta, hindi naman sila naniwala sa panalangin ko eh. Ba't ko pa sila babalikan, di ba? Yan, ganun ako kaya, ha? Hindi ko na kayo babalikan para kayong video. Kung gusto niyo din, let my hands still with you, that I'll pray for you. Hallelujah. Kasi ayaw mo nilalapasanan ang dinadala ko. Kasi ang dinadala ko, ang Diyos. Pag tumawag kayo ng ibang balaang, ay hindi na pwede yan. Pag lalapasanan na yan sa kapangyarihan ng Diyos. Na Diyos ko. Hallelujah. Pagkatapos, on the 7th day of September 2015, the Spirit of the Lord come before me saying, life that makes the AGI. The power ng Panginoon na. He is Jesus that makes AGI. Hindi kapangyarihan ng luman. AGI. And my place in the AGI, I will stay secure and always reverse my virtue to holiness, seeking my way to power along, assuring salvation in every land, and all nations and tongues will be broken into one love to all mankind. I rested for a day, I will come along with me again to continue the story. The story of God in me, now with security from evil, that surrounds me as sweetness in heaven are with me. Now I come to give you the power of healing like being healed, as you wish to be. Given freely you will have me, and freely you will give it to all the people who need it. My glory in you, as true love will reign in your ways, and every ways you will make in your household, the household of God. Take time to meditate day and night, and every night to find the power of by praising God, the God Almighty that reigns in your heart. Yes, I have joined you, and I am with you in one-for-one cause, to heal the broken heart and set the captives free. And in the solid rock we will come to proclaim our glory all over the land, the land that God has preferred for the Holy One. Enjoy, mahaba. Ensure, malating ang panahon, magkaroon ko ng kapangyarihan magpagaling, kagaya ni Pilipin. Hindi niya lang yan. Sabihin ko na sa iyo. Kasi ito sinabi ng mga sabihin ko lang sa iyo. Pag maniwala kayo, kung hindi. Ano ba? So,
So, ang kapangyarihan na magpapalayas ng lahat ng mga kasamang espiritu at magpapagaling ng may sakit. Yan ang ibibigay ng Panginoon sa akin. Pero sabi niya sa akin, binigay ko na sa iyo. Yan lang. Yan lang hindi mo ginagawa. Sabi niya sa akin hindi mo ginagawa ang binigay ko sa kapangyarihan. Totoo naman, hindi ko naman ginagawa. Kasi na-disguise na ako. Mahal panalangin sa mga tao. Kasi, ang dami-dami tinatawag na Diyos. Hindi naniniwala sa Diyos na hindi. Pero gagawin ko pa rin yung pagdating na araw. Sana bukas na yun, sana kayo na. So, noong July 20, 2019, the Spirit of the Lord coming from me saying, yes, like the army of God is traveling down, proclaim healing in the name of Jesus. While Jesus appearing before me, walking, the Spirit of the Lord continues saying, with your reach of your hand in different names. Sinong pangalan? Sinong pangalan na may sakit? Now, He will hold you. Then I see my right hand raised towards heaven, and my left hand pointing to the person. I am praying for the healing in Jesus' name. So, ito naman yan ang langit. Ito ang itaas sa Panginoon. Dahil doon magkakaling ng kapangyarihan. At ito naman ang naging kaliwang kawayan ng pagpapago. So, ito na may sakit. Pwede yan, no? Masyadong detalyado. So, gano'n ang sinasabi ng Panginoon sa akin, hindi ko pa rin ginagawa yan. Hallelujah. Nagkatasalan niya ako sa Panginoon. Hallelujah. Tapos, paano ka ba sa mga race kay God sa kaligtasan ito? On the 20th day of May 2015, and the Spirit of the Lord come before me saying, give all the words unto, swipe your ticket. Give all the words unto, swipe your ticket. You should not work, man of God. Pity to those who talks about you. Hindi na lang ako dapat magtrabaho, pero magkabuli ako ng trabaho. Kasi, gusto ko pang sana makatulong sa mga. Kung kami lang yung misis, hinahawa na. Kailangan wala namin kailangan. So, bahala na Panginoon sa akin, basta ito magkakaroon ng trabaho. You should not work, man of God. Pity to those who talks about you. At yan, hindi sabihin, kawa-awa ang mga taong kinuputsa ka. Kawa-awa. Hindi ka rin sa akin ba? Pity to those who talks about you. On the 27th day of May 2015, I see a huge church in Las Marinas. Then I hear the Lord saying, do not come. There is come. I see various kinds of delicious fruits all around the chambers of the church. In addition, I see children coming up in the service with their beautiful smiles and laughters as they uttered, we shall now magaraming lion. They are now preparing to build their costumes, blankets, and gifts. There is said that they were calling up the spirits of Popo's church. Then Popo's church appears completely down. Hindi pa tapos ang Popo's church. Ibig sabihin, mangyayari ito pagtapos na tapos na ang Popo's church. Na ang bahay na ito ay magiging bahay na mga ampunan. Ampunan para kay God. Hallelujah. On the 7th day of John, the Spirit of the Lord come before me saying, speak about turning point, likeness of joy. Ano ba yung turning point? Speak about turning point. Bakit ang tao nagtutroy, lumiligo,
Dalawa lang naman yan. Lumiko ka sa kanan sa kaliwa. Dahil ang ginagaanan mo doon na hindi pala tama, kaya kailangan ka lumiko sa kaliwa para tumama, di ba? Lumiko ka naman sa kaliwa, lalo na mali pala to, mali na ito. Lumiko ka sa kaliwa, lalo na mali. So, kailangan saan ba tayo punta doon sa tama? Speak about the glorious ones. In one basis of the church, sa isang mensahe tungkol dyan, ay yan ang dadali ng mensahe. So, hindi ko siya dadali kaya. Basta, nilagyan ko lang ang konting buo na lang. Nagagalak ako sa pagtitipon na ganito. I suggest that you will do it with the Bible study and prayer. Kailangan may Bible study. Kailangan may prayer meeting. Kailangan may Bible study. Kaya may Bible study kami ng mga bata. Kasi sila kasi kayo. Ang iba, alam nila yung Bible. Hindi na kailangan Bible study. Kailangan lang sila ang magpa-Bible study. Hindi sila ang iba Bible study. Pero yung mga hindi nakakalam, yun ang iba Bible study natin. Do not depart. Be strong, sabi ng Banal na Espiritu. Do not depart. Be strong. Tapos, narinig ako ng isang awitin. Now the Spirit of the Lord come before me singing. Wonderful joy, unto my God, to my King. For he is greater than on the cross, the Savior to come. Remember dying on the cross for sin. Yet as long as sin will fade, his love is everlasting, everlasting. Those who are sinners. Yung mga narinig ko, mga awit galing sa langit, hindi galing kay, sabi nyo na nga, galing kay Satanas. Hindi galing kay Satanas ang mga narinig ko. Sabi nga ito, wonderful joy, to my God and to my King. For he is greater than on the cross, the Savior to come. You remember dying on the cross for sin. Yet his love caused him no pain. His love is everlasting, everlasting. To those who are sinners, sa mga santo, hindi sa mga kampo ni Satanas. Malinaw, may narinig na kayo, wala naman na ang mga salita ko galing sa Diyos ay pabor kay Satanas. Hallelujah. Panalangin mo naman kayo. Hallelujah. On the 26th day of the 2015, the Spirit of the Lord come before me saying, in claim 30, the teachers, students, and other families who would die for us. The cross, the Savior, and the cross lies for us. Yung sinasabi pa ng 30, yung sinasabi pa ng 30, 2015 sinabi na pala sa akin ito. Pero the other month, isang buwan sinabi rin namin sa akin yung 30, na sisimula yung 30 again. So, ibig sabihin, binara na yung nakaraan. Wala na yun. History na yun ang nakaraan. And we will start with the best 30. Hallelujah. 2015 pa lang, sinabi niya sa akin, nung madarapan, sinabi niya sa akin, na-remind na ako, nung binasa ko from the head. Hallelujah. Tapos, action that comes within us is the manifestation of this. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Your heart and your soul will give you control for the inside out of your heart. Inulit lang pa ng Espiritu ang nakasulat sa Biblia na natin. Sabi niya, action that comes within us is the manifestation of this. Ano na yung manifestation of Jesus? Manifestation. Dapat napapakita
na mapakita natin na pamanifest natin na tayo anak ng Diyos. Hallelujah. Tapos, sabi niya, the final coming of God. God will come to us like a cedar in the lofty mountains across the sky. Okay. God will come to us like a cedar in the lofty mountains across the sky. God will surely spare us from destruction. Papadala niya tayo ng kanyang banal na Espiritu at kapangyarihan. Tayo mga anak ng Diyos. Huwag tayong anak ni Kristo. Huwag tayong matakot sapagkat sabi niya, God will surely spare us from destruction. Kasi hindi naman siya babalik na puro pag-ibig. He will come also with the riches to those who are sinners. Yung mga sinners, nangangalit sa darating. Nangangalit siya darating. Pero sabi niya, God will surely spare us from destruction. Sino yan? Yung mga anak ng God. At papadiran niya tayo ng kanyang banal na Espiritu at kapangyarihan nito. He will cover us. Reminder all over the world, lahat ng simpa. At mayroon tayo, ngunit hindi ito obra sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi ang mga mayayaman ng kapangyarihan ay binabantayan nila itong pagbabalik ng Diyos. May mga satellite na sila, hindi nyo lang alam, pati yung binabantayan nila. Sakaling darating yun, makikipag-bunot siguro sila. Ayaw nila may mga kapangyarihan pero hindi yun obra. Yung mga gadget nila na ginawa nila ay obra sa kapangyarihan ng Panginoon. No one, wala nang nakakaalam kung di ang Ama at ang tao. Siyempre, ipapala dito ng Panginoon kaya sa natin kasi God will not cover our warning. Pero ang tao ang hindi nagkakalam nito. Ang magkakalam nito yung tao kalulugay niya na dapat ipalang ng tao rin sa mundo na darating siya. Hindi sisigaw ang mga angel sa langit para marinig niyo kung kailan siya darating. Kundi gagamit siya ng tao na buhay para sumigaw ng mga santay. On the 22nd day of July 2015, the Spirit of the Lord come before me saying a song for the second coming. I will say that like a roaring lion, He will come from end to end to judge the living and the dead. Papadilan ko ang mga lion. Hallelujah. Kahit sa lahat makikita. It is like, sabi niya, I will say that like a roaring lion, He will come from end to end. Makikita mo sa kahit saan ang Panginoon. Papadilan ko ang mga leon, who are the lions, they are the Holy One. Our banal papadilan niya. In the heart of darkness, in the heart of darkness, you can find a beautiful hand on best well done. Hallelujah. Natatakot ang mga tao, lalo na mga sanganan, pero ang banal niya, sabi niya, in the heart of the darkness, you will see a beautiful hand. Yan naman, yung Panginoon, ang kamay ng Panginoon. Ang mga anghel ng Panginoon ay nandiyan sa atin para tayo nalilig at makikita natin ang kagandahan, hindi yung darkness na darating. Hallelujah! Amen? So niya, page 37. Okay, tapusin natin ang 43 para anyway, linggo naman ngayon, di ba? So, linggo naman ngayon, tapusin natin ang 43 para makagaling. Sabi nga, God will provide on the third day of July 2015 na nananahimik ako. Kasi ang Panginoon, talaga naman yung pagbababa, gusto niya sa pag-ibig. I dream I am on my way home from a mission when a little girl approached me asking me some money. I gave her 50 pesos bill.
The last money I have in my pocket, yun na lang 50 pesos. Ano sa panaginip 50 pesos ng pera ko? Pero binigay ko pa doon sa batang babae. I told her that it is all I have. I give it all to the little girl thinking maybe I can buy my way home and money. When I took it out, the bill in my pocket, when I took it out, the bill in my pocket, another three small coins somehow unfold in the ground. I wonder why I have it. While I was wondering, the poor woman and the little boy approached me asking to give her money too. So I picked up the 3 coins that drops in my pocket, give the coins, and telling them, I am sorry, this is all the only money left. Maybe it is not enough for you, but to my surprise, the coins never runs out. Patuloy yung coins na nalalaglag sa aking pocket. At tuloy-tuloy, kung ginanampang pala ibigay sa kanila, and keeps appearing on the ground. So I pick it up and give it to her, one after another. I really feel that I need to do. So I said to them, pick the coins by yourself because I have to go. It's time for me to go home. Yeah. Matagal na to, 2015 pa to, pero sa nakakilala rin sa akin, paano ba ang nangyari sa wallet ko? Paano ba ang nangyayari sa aking pocket? May pocket ko wala naman talaga, pero pagkailangan ko, nagkakakalaman naman ang baka ko. Pagkailangan ng Panginoon, that is the assurance of God to me. Sa pamagitan ng panaginip. Dahil naman ay naging totoo. At maraming siguro makapag-testify dyan. Malaki at maliit na aking kailangan ay nalibigay sa just in time. Sa tamang panahon, sa panahon ng Panginoon. Tapos on the 13th day of June 2015, the Spirit of the Lord come before me, and I see a fair-colored mighty man, and he is Jesus. Kita ko si Jesus. Then he told me, you almost late, pero totoo naman talaga matutulog ako. Tapos napakita siya. Tapos sabi niya, speak of the dream on your sermon this Sunday. Sabi niya sa akin, yan ang dadalhin mo, ang panaginip mo, yan ang basis mo noong Sunday na yun. So, ganun din niya ako binibigyan ng topic, ganun din niya ako natuturuan mag-basis sa inyo. On the 13th day of June 2015, the Spirit of the Lord come before me saying, and sinabi niya sa akin, ibigay mo rin ito insight sa susunod na Sunday. Highlighting the shift. Ibig sabihin, paano lighting? Wala kasi dictionary din. Highlighting, ibig sabihin ng new birth. Paano ba natin i-drive ang bawat ko? No? Ang nalapatan ng pangitainit ay galing sa iyo. Sa lahat ng panahon ng aking binuksan ng bilungawan meron sa langit upang ikaw ay mamasdan sa Panginoon. Dinamitan ko na itim ang iyong kaaway upang kahit malayo iyong mapapasdan. Magabalat at kilos ito ay iyong mapagandaan kung ikaw ay nagnan sa Panginoon ng Espiritu. So, ang katapatan, actually, ang katapatan ng Diyos sa atin ay galing sa puso natin. Kung ang puso natin ay tapat sa Diyos, ang Diyos ay tapat din sa atin. Ang ibig sabihin niya, ang katapatan ng Panginoon ay higit sa katapatan natin. At sa lahat ng panahon ng aking ilusan, tulungan meron sa langit upang ikaw ay namasdan. All the time. Hindi siya aalis. All the time will be there if your heart is right with God. He will always be there to see you in His window, in the windows of heaven.
Pagkatapos ito sabi niya, dinamitan ko ng hindi maging kaaway para malayo pa lang alam mo na nakaaway mo siya. Para mapaghandaan mo kung sila iiwas ka ba o hindi gagawin siya. Ganun lang layunin natin. Pag may kaaway tayo, dapat alam na natin kasi sinabi ng Panginoon, kaaway mo yan eh. Hindi na nga, dinamita na nga ng itim ng Panginoon yan para makilala mo kaaway mo siya. So, ano gawin mo is either iwasan mo siya or gagapihin mo siya. Ha? Huwag kaya sinabi mo ay lalabanan mo kasi ibig sabihin lalaban, pwede ka pang makapi. Pero kailangan talaga ang ating layunin ay kapihin natin ng kaaway natin pag lumaging sa atin. O kaya kung ayaw mo na, maliwasan mo siya para wala ang yun. Now, yan, kasi ibig sabihin ng Panginoon sa pangalan niya sa akin. At bilang sa akin, kung marinig ninyo, pagkakatin niya sa inyo. On the 23rd day of June 2015, isang pangitagin ang aking nakita. Binuksan ng banal na Espiritu ang aking mga mata at nakita ko ang ilalim ng dagat. Isang malalim na bilog na butas, 4 na diameters, 4 inches. Diba na mga isda? Wala na itong buhay. Wala na itong buhay. Wala na itong buhay ang puro pong sa kapaligiran. Binuksan niya muli ang aking mga mata at nakita ko ang maling si Orgen. Wala na si Orgen. Ayaw, At nakalagay ito sa isang bukas na sisimlan habang ito ay aking pinagmamasdan, isang hiling ang aking narinig mula sa kawalan at kabuhinga. Dahil sa laboratorio, pag-aralan pa rin ito ay maging gulo. Alam niyo ba yung si Orgen, yung tayo, kung masipag lang tayo niya ay gamot. Gamot yan. Sabi na tayo sa akin, hindi siya masipag. On the 23rd day of June 2015, parang nagsiselos at nalilibog kong puso ng Panginoon ang aking nakita sa aking pangitagin. Pagkatapos isang dinig ang aking narinig at naguhikang, humanda ka, for great things will happen. Ihanda mo ang iyong sarili. Nasubukan mo na ba ang kapangyarihan niya? Yan, tama. Pagkatapos, the story of God, I see you to beautiful landscape and the hill of my vision, and I hear the voice of the Lord, and pointing to landscape saying, the King's Church. Pagkatapos, on the 25th day of June 2015, the Spirit of the Lord came from me saying, showers of blessing. Hindi sa inyo nababagay ang bagyo. Mundo na ko ang likha, marunong ang mundo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga katagang ito, pinakita niya sa akin ang mga tanyag na tao sa mundo. At muli siyang nagwika, ikaw man ay mapagkaya sa kanila. Magiging tayag pala ko pagdating ng araw. Harapin ang katotohanan, ang taong katulad mo ay hindi nababagay sa mundo. Kapayapaan ang isang bakol mo kahit saan ka tutungo. Hugasan mo ang payapak mo sa tuwing na kausapin mo ako. Ako si Yahweh ang siyang nag-uutos ito. John. Tinawag na ako John. John ka kasabay. John. Isulat mo ang mga ito para maging batayan ng mga kasunod mo. Puting-puting na lahat ang kalooban mo at ginawa mo itong parang lalamino. Walang kapantay ang pagkakaibigan natin. Yan. Hallelujah. Walang kapantay, magkaibigan para kami ni Jesus. Ano? Walang kapantay, ibig sabihin, best friend ko siya. So, wala naman ang kapantay ang makikipagkaibigan kay Jesus. So, kapantay. Sino ba ang hanapin mo na kaibigan ka nga, pero ang gusto naman ng kaibigan mo, sirain ang gawain mo. Diba? Wala ba akong nakita ng totoong kaibigan dito sa
Imos. Lahat gusto ko sirain. Hallelujah. Pero kung saan ay pagpalain kayo ng Panginoon? Pag saan na kayong kamuhihan ng Panginoon? Kasi nakikita ko namin nagkamuhin sa amin tapos nakikita ko yung buhay niya na parang sinisigil sila ng Panginoon. At pag nagbigay kayo sa kanyang dapat nasa puso, huwag ka lang kayo magbigay ng hindi sa puso. Baka bumalik sa inyo, ang hindi maganda. Do not try to kill. Lalo-lalo na sa alaga ng Panginoon na walang pag-ibig. Kasi doon nasusukat ang pagpapala ninyo. Hallelujah. Ay, hindi ko naman sinasabing hindi naman ako humingi sa inyo. Hingi na ako sa inyo pag kailangan dito kung sakaling. Hihingi din ako sa inyo pag sakaling wala ako. Pero pag mayroon ako, hindi naman ako hihingi sa inyo. Hallelujah. Pagkatapos ng tungkol naman ito sa musika. Tungkol sa musika, lalagkawan ko rin ito kasi ito naman ay tungkol sa music, sa gospel songs ng Focus Church. Pati music, pati gospel songs, binigyan tayo ng Panginoon. At napakarami nito. At ngayon nga, parang araw-araw, nakakarinig ako ng awit. Kaya naman, kinatamad ako magsulat. Sabi ko, yaman na Panginoon, nawagan naman ako, pinigil yung sulat dyan. Kasi ayaw nila naman kumanta. Oo. Yung dalawang pangalan namin pinag-aralan ng dalawang partner parang ayaw na nila ulit pag-aral ng iba. Tama ba ako? Kasi pagkatapos ng dalawang kanta, sabi ko ito hindi ang pag-aaralan natin. Ang narinig ko sa kanila kanta na ng iba. So, ibig sabihin, parang nag-ayaw naman sila. Sana hindi no? Hindi ito. Hallelujah. So, pagkatapos sa 40, nagka-43 tayo, sa 40 na tayo. Nagtawag ko na ito yung tungkol sa kanta. Sa kanta. On the 7th day of July 2015, the Spirit of the Lord came before me saying, just as I am, that's what you are, and you will be to come. Ang mga kasalanan na itinuturo ng Diyos na para iwasan noon pa man, subalit napakatigas ng mga ulo ng tao. Saan tutulo ang tao sa tuwing may katanungan na ganito? Nasaan nagpapanunood sa tuwing malakasala ako? Ang Diyos lamang ang siyang may patunawan ito. Saan ka? Saan ka mapupuntan? Saan ka ba nagkatuloy may nagkakasala na? Magtanong ka sa Diyos. Kung hindi ka masasagot ng Panginoon ng Diyos, pumunta ka doon sa kinakausap ng Diyos para masagot ka. Ha? Ang Diyos lamang ang siyang may pag-uunawa dito. So, ngayon, marami akong sagot dyan. Kung gusto nyo pumunta sa akin, maraming sagot ang Panginoon para sa inyo. At sinabi sa akin ng Panginoon. Tapos ano ba ang tanda? Sundin, leading the way to the churches. Ano ba dapat kapaniwalaan? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Jesus is the way of all ways. He is the truth, and through Him is life eternal. This is also written in the book of St. John, chapter 3:16. Jesus, the way. Huwag niyong ipahayag na si Jesus ay hindi Diyos. Ito na mismo sinabi sa akin ng Banal na Espiritu. Siya ang daan. Siya ang daan sa kaligtasan. Inulit-ulit. Ano? Jesus is the way of all ways. Sa lahat, kailangan. Kahit marami pagkapandaanan dyan, sa dulo niyan, doon pa rin, dadaan ka pa rin sa daanan ni Kristo. Kung galing ka sa Quiapo, ang pupunta ka sa kung saan, dadaan ka pa rin sa akin ni Jesus. Sabi niya, sino ang may dala ng maliliit na baka sa inyo sa harapan ko? Tama at matuwid ang landas ang tinatahak. Ilapit sa kanan ko ang mga bata sapagkat para sa kalinang kaharian ng Diyos. Sa mga bata, dami-dami ng mga bata. Pero narating pa rin ang mga bata. Huwag kayong malungkot sapagkat
mayroon pa napakalaking wave ng mga batang kapatid sa Colossians. Mga busilak na puso ang daladala pa ng mga ito para sa kanilang paglaki ay mananatili dito sa kanilang puso at sa mga labi nila ay kadakitaan ko. Pansinin niyo ang kanilang mga labi, ito ay magpupuri sa akin. Tuturuan natin. Tuturuan ng mga bata. Kaya kailangan natin ng mga bata. Huwag na tayong masyadong pagkaksayahan ng mga matatanda sapagkat mahirap yan kasi sa Panginoon. Mahirap ituloy ang landas yan. Mahirap na mahirap kagaya na nangyayari sa Panginoon. Pero yung mga bata, yan ay madaling dahil sa Panginoon. Pagkatapos na ginagawa ako ng banal na Espiritu at siya ay nagbigang muli. August 20, isang tagpo ang magaganap. Ikaw man ay maliligla, magulantang sa tuwa at sa di inaasahan ng pagkakataon. Ako ay mapariyan sa iyo upang ikaw ay katagpuin sa iyong malapalasyon. Ang iyong pangalan ay papurihan ng mga tao, kagaya ng mga banal, makasalanan na taong kilala sa lipunan, sa iyong bayan at sa bayan. Habang binabanggit ito ng Panginoon, ipinakita niya sa akin ang mga mukha ng mga kanyang na tao. Hindi niya. Yan ang sila niya sa akin. Kaya binabasa ko lang sa inyo at hindi ko naman pwedeng alisin ito dito. Marami na ngayon dito inalis ko kaya lang natatakot ako sa Panginoon. Kasi puro papuri sa akin, puro katanyagan ko ang nakalagay. Pinag-aalis ko na. Kasi ayaw ko mabasa ninyo. Pero kahit nagkasala ako sa Panginoon, dahil salita niyo, yan na natin. Ito na napahala sa Panginoon. Pagkatapos, I come up and silent and fall down and pray before because I remember that this is the visitation of the Almighty Father. Kasi sabi niya, August 20. Kaya pumunta ako sa Manos. When I fall down on my knees praying, I see a huge lovely eagle in my vision. The eagle landed before me, guarded by youths, and kingly mighty man wearing the robe, I unique crown made of gold. He is walking in a very elegant manner, manatip to like a bird, as if he do not know how to walk the ground. Yun, punta ako din sa taas. At nanalangin, katapos binuksan niya ang aking vision. Nakita ko ang parang isang eagle. At pagkapan ng eagle, naging tao siya ng laging tao na may corona. Tapos, ang lakad niya parang hindi, yung talagang hindi marunong maglakad sa lupa, no? At pagkatapos nga, narinig ko itong salita, ano? It is from you, my God. When your name pass by, I wish I could be humble now. Jesus, my Lord, ikaw. Si Jesus pala yun. Dumating, sabi niya, Jesus my Lord, the Holy Spirit, sabi niya, Holy Spirit, na parang ako, pinagsalita ko ng Panginoon, pero ang banal na Espiritu, ang sabi, it is from you, my God. With your name pass by, I wish I could be humble down. Jesus, my Lord, my Lord, to come. Pagkatapos ito ni Jesus, I will forever come. And in the highway of the children come. Hallelujah, hallelujah, the children come. They will worship me, they will worship me. Mahal talaga ni Jesus ang mga bata. Ano? Mahal talaga ni Jesus ang mga bata. Pagkatapos, word of the Lord sa mga come to me, it's day and rain. Pagkatapos, sinagot ni Jesus, I will bring here more than yesterday. Pagkatapos, sumagot ni Banal na Espiritu, come down on me, O God, come down on me and set me free. It is the feeling of God that you need to all. How can you leave Jesus? Then Jesus answered again,
In your trouble, how can the mighty God mend your broken heart? Pagkatapos, sinagatuloy siyang nagsalita, thank you, Lord. Thank you, Lord. Then suddenly I see myself kneeling down in the sand, and I hear the voice saying, you will renew me, completely and new. Then Jesus answered again, saying, always hasten the highway of the sufferings as you give to me the colors of the red moon when you watch the stars. Pagkatapos, salita ulit ay nagsalita, I see the colors of blue. Truly, O God, as your sun right now, it is not like my holy days to spend. Comfort me, for I am lonely. Comfort me, for I am sad. Loneliness will be gone after you come before me. Oh, how I love you, Jesus. I touch you, Lord, with my open arms, longing down before you send me. My eyes can see you, Lord. I see you, Lord, because you are always here. As my need was naked, as I bow down and pray, come to me, O shadow, till the light come tomorrow. Come to me, O shadow, more than yesterday. People travel in the highways where people travel every day. What is that not answer to me? Yesterday I come, Lord, let your light be with me every day and shine. Then Jesus answered, you will be in the coastal rocks of the golden corn. You will be a doctor, start being a doctor. Children come of a children. No one could do except you. The story is written in the book of life, and I will reveal it to you. I will reveal it to you as the time comes. Praise Him, praise Him, praise Him, some more praise Him. A song of praises. Let there be peace on earth. The third time to know that one day we will be together in the brand new day. Yeah? Nakausap ang Panginoon ng Diyos. Sabi niya, I will lay the coastal rocks of golden corn. You will be a doctor, hindi ako mag-aaral ng doktor, bibigyan ka sa kapagalingan ng Panginoon para magpagaling. Tapos, this word, the Spirit of the Lord come before me saying, this word, ikaw ang kanilang Diyos. Then I see Jesus in my vision, and I hear the voice saying, I go. You will know I am now here, right here, walking with you. Alam mo, ang Panginoon minsan din mo lang nandiyan na pala sa atin, kasama natin sa paglalakad. Ang sinabi niya sa akin, ikaw hinahanap mo ako. Hindi mo ba alam na ako ay naglalakad kasama mo dyan? Hallelujah. Masyado na mahaba. Medyo napabilis na natin pagbabasa. Baka hindi nyo na maintindihan. Kaya ang kami na naman na sa susunod na naman na tagpo sa Sunday part 6 na ito. Ito na sa number 41 pa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank the Lord, Almighty Father in heaven. Bless us today. Bless us, O Lord, because your word is a blessing to us. Let it flow throughout the world. And let everyone know it, God. Para maging pagpapala dito sa kanyang Panginoon. Panginoon, sa aling pagtatapos sa Panginoon, Panginoon, iulat mo ang iyong mga kamay, Panginoon. Para sa mga tao na nangailangan, Panginoon. Ibuhos mo sa kanila ang iyong kanuhan, Panginoon, sa ating Panginoon. Upang Panginoon tayo naramdaman namin na makampanapit, Panginoon, ang iyong walang pagmamahal. Galing sa iyo, Panginoon. Galing sa iyo ang aming mga pagpapala. Upang kami, Panginoon, itong pagpapala para nasa araw. Protect us, O Lord, nowadays. So then, Lord Almighty God, I pray for our safety and good our life every day. Jesus, Lord, I pray your gifts will come to rescue. Give us mother, grace with my Salvador, and in your presence we will sing a song to you, to praise you.
In Christ Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Magandang umaga.